Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na to, hindi tayo mag-DIY troubleshooting sa mga kotse at sa mga motor natin. Gagawa tayo ng touchscreen replacement dito sa Samsung G531. Ayan. So ito yung mga ka-DIY. Pakita ko sa inyo. Ito yung pagpapatuloy na kung saan naitanggal na natin to. Ayan o. Sa Samsung Grand Prime. Ito, Samsung Grand Prime G531. Ayan. Pwedeng ang papalitan mo lang ay yung touchscreen. Natanggal na natin. Kasi ito lang yung may sira. Pero pagka sira na rin yung LCD, papalitan mo na rin. Pero ang kagandahan dito sa Samsung Grand Prime G531, pwedeng ang touchscreen lang yung papalitan mo. So ayan, unbox natin yung parcel natin na dumating from Shopee. So ayan, dumating na. May kasama na rin mga tools na kung saan yung mga gagamitin natin dito. Tapos yung mismong touchscreen. Open natin. Kung parehas lang. Pag mag-order kayo, be more specific mga ka-DIY kasi merong parang J2. Halos same lang kasi sila sa J2 Prime. Ito naman, Samsung Grand Prime G531. Meron ding G530. So ito, mag-fit ito sa G531 at G50. Kasi iba din yung may 32, 33, ganun. Iba-iba din po yan. At saka yung mga G2. So ang gagawin nyo, pag mag-order kayo, i-compare nyo to. Ito mga butas dito. Tapos ito mismong flex nya. Ayan, parehas lang po sila. So ayan. I-compare nyo po ito yung lock nya, yung sa flex nya mga ka-DIY. Ito po. Ayan. So ayan, dito tingnan mo rin. So ito may black, may white, at may gold. Okay? So yan, tatry na ho natin siya. Ito po, pag may ano nyo, check nyo mabuti para maibalik nyo pa sa sealer kung may crack. So ito, wala namang crack. Okay naman. Titignan lang natin kung okay yung ano nya, touchscreen nya. So yan, sisindi muna natin to at ilalagay natin dito. Okay, bubuksan muna natin. Before natin tuloy ang video, huwag muna natin kalimutan. Shoutout natin, Analyst Vlog, yung videographer natin. Paki-subscribe sa YouTube channel niya at follow niyo na rin yung Facebook page niya. Ayan, so tara na. Nagwahuli tayo ng panibagong LCD replacement sa dito, Samsung Galaxy Prime. Yan, nabasag mga ka-DIY. Okay? So, sumasaludo muna tayo sa mga shoutout natin lahat ng mga technician, mga cellphone technician dyan, ng mga tropa natin. Shoutout sa inyo mga boss. Basic tutorial lang po ito sa mga gusto mag-DIY para makatipid. Pero sa mga cellphone technician, medyo may kamahalan po talaga sila. Siyempre, ano yan eh, pinag-aralan po nila yan at meron po silang certificate o diploma ng cellphone technician sa TESDA. So, nag-effort po sila dyan. Kaya hindi rin natin sila masisisi kung medyo may kamahalan. Huwag lang yung masyadong mahal o yung trip ni Maningil, di ba? Bad yun. So, itong tuturo namin sa inyo kung paano magtanggal ng LCD dito. Ginagamitan po natin ito ng heat gun or hot air. Yan, tapos ito yung mga tools ng pantanggal natin. Actually, pag magpapagawa ho kayo ng LCD replacement, dapat ho talaga meron kayong yung proper na yung ginaground nyo pa yung sarili niyo para ho hindi masira yung board. Kasi pagka magka-short yung board, magka-grounded, masisira din po agad yung LCD. Diba? Sa mga cellphone technician, meron kayong kinakabit sa wrist pang tanggal ng ground para hindi ho magkaroon ng short circuit. Alam ko yun. Diba? Ayan, try na natin. So yan mga ka-DIY, ipapainitan na ho natin ng hot air. Yan, gamit ho natin. Yung na to, yan, paikutin nyo lang sa gilid-gilid nya. Back and forth lang po yan. Parang sa ganun, yung paste lumambot para matuklap na ho natin. Para lang po talaga sa to mga ka-DIY yung gamit natin. Pang cellphone lang po yan. Kasi nakatutok-tutok talaga dyan yung hot air nya. Pwede yung pangtanggal ng Yan din ang gamit nito. Ang gamit din nila to para sa pangtanggal ng charging pin. Kasi naka-paste din po yun. Ayan, tatanggalin na ho natin. Try natin. Yan, sa may gilid tayo mag-i-start na magtuklap. Ito, ang use nito, yan, para hindi siya dumapo. Ganyan yan. Ito yung proper tools mga ka-DIY na gamit natin. Yan mga ka-DIY, habang binubuksan nyo yan, lagay natin to. Ganyan. Yan. Para umangat na siya.
Tapos ito yung pantanggal, oh. Yan, mabusisi ho ito. Ingat lang po kayo, baka masugatan ho kayo pag may gamit kayong cutter blade na maliit, manipis. Yun. Ito mga ka-DIY, sa Samsung Galaxy Prime, pwede nyong palitan yung touchscreen lang kung touchscreen lang po yung nasira, or LCD lang kung LCD lang din po yung nasira. Hindi sa gayang iba na pag nasira LCD, pati yung touchscreen kasama na, di ba? Yan. Tinatanggal ho natin yung touchscreen niya muna bago yung LCD, kasi i-check muna natin kung ang kailangan lang natin palitan ay yung touchscreen. So yan mga ka-DIY, natanggal na ho natin. Tatanggalin na natin yung flex nung touchscreen. Check natin, tanggalin natin yung sa lagay ng flex niya mga ka-DIY. Yan. Tanggalin natin yan. Yun. Ayan, need natin tanggalin uli yung LCD niya. Meron lang po yung pangtanggal sa LCD ya. I-remove mo lang yung flex. Tapos dahan-dahan yan itaas. So yan. Ingatan nyo yung flex niya mga ka-DIY, baka maputulan. Ito, lilinisan natin to. Tapos lalagyan din uli natin ng paste. So ito po yun, natanggal na ho natin yung touchscreen at LCD ng Samsung Galaxy Prime. So ito yung flex niya, dapat hindi nyo masisira yan. So yan, oh. Original pa ito mga pagka bago masira yung cellphone niyo, or kung magpapalit kayo ng LCD, sa tingin nyo gumagana pa naman tong umiilaw, sumisindi pa, tapos hindi nyo lang siya matouch, nag-ghost touch siya, ito lang yung papalitan dito sa Samsung Galaxy Prime. Pero pag sa mga ganito na G7, G2 o ibang G series, talagang pinapalitan yung LCD na mismo. Okay? Parang ganito. Pero sa mga G7, ganyan, talagang buong papalitan mo to, yung touchscreen mismo at yung LCD, magkasama ho yan mga ka-DIY. So dito, ang good thing to know, kasi ito, papalitan lang natin yung touchscreen. Okay, medyo makatipid tayo. Ka-DIY, tatanggalin natin yung flex ng touchscreen. Ganyan po ang pagtanggal, ingat po kayo. Yan. Ingat lang po. Yan. Close up natin para makita nyo. Yun. Kaya dapat may perfect tools po kayo na ginagamit dito. Ito nakalagay ho siya dito. Itong maliit. So yan, try natin yung LCD. Kung gagana to, touchscreen lang yung papalitan natin. So yan, lagay natin yung LCD. Balik natin. Pagaganahin natin yung cellphone kung gagana. Yan, pinasok natin yung flex mga ka-DIY. Lalagay natin sa board. So yan, ilagay na natin yung flex nya. Ilagay natin yung battery. Tapos hindi natin kung gagana. Okay. On natin. Kung gumana to, touchscreen lang. Yun mga ka-DIY. Gumana pa yung LCD nya. So touchscreen lang yung papalitan natin. So sa mga nagpapagawa dyan ng Samsung Galaxy Prime, pag sinabi nilang buo, mag second opinion po kayo. Hindi sa sinisiraan po namin ha. Mag second opinion po kayo sa ibang technician. Kasi baka pwede pa naman tong LCD, yung touchscreen lang yung papalitan. Okay? Gamitin niya. Sarap kung gamitin niya. Nabangga po ini. I-try mo. Oh. Yun. Hindi mo talaga matatouch yan kasi nga wala yung touchscreen eh. Ito yung purpose ng touchscreen. Ang trabaho nito, touch. Sa mga nagsasabi dyan, na gagana pa yan, tukmol kayo. So ayan mga ka-DIY, abangan nyo kung paano natin magkabit ng touchscreen naman. Kadalasan ang ginagawa natin dito ay LCD, ngayon naman touchscreen ng Samsung Galaxy Prime 2. Yan. Okay? So ayan mga ka-DIY, kakabit na ho natin yung bagong bili natin na touchscreen. So ayan. So ayan, lalagay natin yung touchscreen sa may LCD nya mga ka-DIY. Kailangan ho kasi natin tanggalin yan para dumikit. Yan naman, ididikit na natin sa LCD mismo yung touchscreen. Yan, so ikakabit na natin yung flex ng touchscreen sa may LCD. So ayan, kailangan mong ibuka tapos ipasok mo yung flex. May binubuka ho dyan. Tapos ilalak mo na. Okay. So ganyan po yung itsura niyan. Tapos
yung LCD ilalagay naman natin sa board, pero lalagyan pa natin ng konting paste. Although itong touchscreen kasi may paste na po yan. Ito meron na yan dyan, meron na rin dito, pero yung dito na lang ang lalagyan natin ng konti kasi natanggal natin. Make sure na kunting-kunti lang ilalagay nyo mga kadeway, kunting-kunti lang po, patak-patak lang. So yan, ganyan lang po. Yan, okay na yan. Tapos make sure na hindi nyo makalimutan na ilagay na yung button. Yan. Tapos ilalagay na natin yan, bubuin na natin. Sa pagbubuo, sa paglalapat, ganyan lang ho, ipasok nyo yung flex doon sa may butas. Tapos ilapat nyo ng ganyan. So yan, kailangan na ilapat natin itong button mga ka-DIY para kasi pagka dumikit na yan, hindi na natin may lalapat. Next thing, ilalagay na natin yung flex ng LCD sa motherboard. Sa board ng cellphone mismo. Yan. Yan, kailangan yung ipindot maigi. Tutunog naman yan mga ka-DIY. Yan, okay na. Testing na natin. Lalagay natin yung battery. I-on natin. Yan, nose plug to ah. So, antayin muna natin. Tapos, testing natin. Calibrate natin kung okay yung nabili natin na. After natin mailagay yung LCD sa board, yung flex, i-diin natin. Yan, next thing na gagawin natin, ilalagay natin yung takip ng flex para hindi na po siya matanggal-tanggal. Yun. Tapos yung mga tournicles nya. Yan. Ano yan, mga ilang piraso ba yan? Madama na? 10. Mga 10, ganun. Ang maganda dito, gamit kayo ng power tools nyo na may magnet para hindi na kayo mahirapan kasi masyado malilit yung mga tournicles niyan. So ayan, last but not the least. Higpitan po natin yan, even na higpit para nasa ganun, pantay-pantay po yung Ayan, lagay na natin yung battery. Tapos yung back case nya. Yun. Tapos lagay natin, i-pressure natin ng mabuti yung pantay natin yung screen. So yan, testing natin mga ka-DIY yung ginawa natin. Yun, Samsung Galaxy Grand Prime G531. Testing natin yung touchscreen kung okay. Yun ang process ng gagawin naman natin ngayon, ay iti-testing natin yung touchscreen kung okay yung touch niya, kung soft lang siya or hard, kung wala siyang factory defect para maibalik natin. Okay? Tapos pag okay na yan, tsaka natin lalagyan ng tape para sa ganun ma-reinforce yung paste niya. So yan, try natin. Okay, yung back niya, ayun, camera, check na, yun, okay siya. Sa likod, ayun, okay siya. So gagawin natin picture. Okay. Number. Try natin sa messages. Gagawa tayo ng kunwari na message. Compose. Yan. QRE. Yan. Kailangan na ipindot natin ito lahat. Kung may problema dito sa mga alphabet nya na hindi siya pumindot, ibig sabihin pati dito sa alphanumeric nya, ibig sabihin may problema yung touchscreen. So yun, wala naman siyang ghost touch mga ka-DIY. Okay naman. O, diba? Okay naman siya, walang problema. So ano pa ba? Ang pwede natin YouTube. Yun. YouTube. Yun, install kasi hindi pa naka-install. So at least wala namang problema sa tawag. Pindot natin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 asterisk sign number tsaka asterisk, okay, tapos call. Diba? No network kasi wala pang SIM card. So ayan, okay siya mga ka-DIY. Sulit yung pinambili natin. Tapos yun, tatanggalin na natin tong nya mga ka-DIY, plastic sa harapan. Yun, para mas malinaw. Tapos lalagyan natin ng tape para ma-reinforce. Yan, likod. Dito sa gilid para kumapit po talaga siya. Tapos hanggang dito. Yan. Tapos saka natin igigilid.
So ayan, nalagyan na po natin ng tape. Nilalagyan po talaga ng tape to pagka nagpagawa kayo, nagpapalit kayo ng touchscreen, either touchscreen or LCD sa mga cellphone technician. Para nang sa ganun, ma-reinforce pa yung piece na nilagay natin sa loob para kumapit pa siya ng ano. Tapos ito, tatanggalin mo to 5 to 7 days. Kung hindi ka naman na madali, patagalin mo pa para mas lalong kumapit siya. Okay? Tapos, yan, okay naman. Ang kagandahan dito sa Samsung Galaxy Prime, na parang J2 siya, pwedeng palitan mo lang yung touchscreen pagka na may crack or hindi na gumagana. Unlike dong sa ibang cellphone, yung mga Vivo, Oppo, at saka yung ibang Samsung, G7, G8, ganoon, G5, ano siya, buo siya na pinapalitan. So ito, good to know, itong touchscreen na nabili natin ay 350, kasama na po ang shipping. Kasi may promo po sila. Mas maganda, the more na mas mahal, mas quality. I-check nyo yung mga reviews, napakadaming reviews. Kung mas marami yung good reviews, yun ang bilhin niyo. Either sa Lazada or sa Shopee, or kung may kilala naman kayo na pinagkukunan sa mga cellphone technician or sa mga supplier, doon kayo kumuha para just in case may problema, madali nyo lang maibalik. Okay? So ito, pag magpapagawa kayo, nasa 1,500 na to or 1,000. Parts and labor na po yun. May mga ka-DIY, ingat lang po kayo sa pagdi-DIY dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. Tandaan nyo lang po yung process ng maigi. Kung sa tingin mo na gusto mo itong video, huwag mo munang kalimutan na i-like at share mo itong video sa mga tropa natin para makatulong pa. Subscribe mo yung YouTube channel natin at pakipollow na rin tayo sa Facebook page natin. Ayan. Ayan, dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is Caring! caring. So ayan, maraming salamat. Tugatang Bida Glory and Burn Time. Signing off.